Crust for pizza, step-by-step procedure. Kaya naman kung interesado ka, tara, gagawa tayo ng masarap na pizza dough para sa ating homemade pizza. Bakit ka pa bibili kung pwede mo naman itong gawin sa bahay mo? Una, kailangan natin dito ng 1/8 cup na maligamgam na tubig, 2 teaspoon ng instant dry yeast, at 1 teaspoon naman ng asukal. Haluin muna ito ng maayos, then itabi na muna natin ito ng 5 minuto. Habang naghihintay, gawin na natin ang dough. Kailangan natin dito ng 2 medium egg, 1/3 cup ng asukal, 1/2 cup ng tubig, 1/2 cup and 1/8 cup ng oil. Para mabalanse ang lasa, maglalagay tayo rito ng konting asin. After 5 minutes, dapat ganito po ang magiging itsura ng inyong yeast. Ibig sabihin po niyan, active or okay pa ang inyong yeast. Pag hindi po naging ganyan ang itsura ng inyong yeast, ibig sabihin po niyan, hindi aalsa ang inyong pizza dough. Mix nga lang natin ito ng maayos, then pwede na natin ilagay dyan ang mga dry ingredients. All-purpose flour nga pala ang gamit ko rito na flour, 1/2 kilo po iyan. Pero kung wala po kayong available na all-purpose flour, pwede po kayong gumamit rito ng ibang flour. Gumamit nga po muna kayo ng panghalo rito. Huwag nyo po munang kakamayin dahil didikit po yan sa mga kamay nyo. Kapag nakita nyo na nga na well combined na ang wet and dry ingredients, saka nyo na po yan kamayin. Siyempre, kailangan maghugas muna tayo ng kamay bago natin yan lamasin. Masahin nga natin ito hanggang sa makabuo tayo ng dough. Kapag ganito na ang itsura mga sis, kailangan natin yan paalsahin sa loob ng 40 to 1 hour. Pahiran nga ito ng konting mantika para hindi ito dumikit mamaya kapag umalsa na siya. Habang pinapaalsa, takpan nyo nga ito ng malinis na pantakip. After 40 minutes nga guys, eto na ang outcome ng ating pizza dough. Papansin nyo na kapag hinawakan nyo to, mas lumambot po siya. Basahin nyo pa nga ito ng mga 5 minuto bago nyo po ito gamitin. Sa recipe ito, 3 size 12 po na pizza ang magagawa nyo.